Naaalala nyo ba yung binabantayan nating namumuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility nitong mga nakaraang araw pa? Nandyan pa rin po yan. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Nitong mga nakarang araw, meron nga tayong binabantayang namumuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dati ito ay designated ng JTWC ng US as 90W Invest. Dahil bumaba ang tsansa nitong mag-develop, tinanggal po nila ang designation nila dito. Pero ngayon, muli pong tumataas ang tsansa nitong magkaroon ng some sort of development. Kaya binalik po nila ang designation nila dito. Ito naman ngayon ay designated as 91W Invest ng JTWC ng US. Tinanggal man o bumalik yung kanyang designation, ito pong binabantayan nating cloud cluster o grupo ng kaulapan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay nananatili pong nandyan. Yan po ay nakapaloob sa ating Intertropical Convergence Zone. Sa kasalukuyan, yung kanyang estimated center o gitna ay nasa around 1,000 kilometers ang layo mula sa ating boundary line. Dalawang punto, kaya hindi ito makakuha-kuha ng lakas at nananatili itong cloud cluster o grupo ng kaulapan nitong nakaraang linggo pa. Unang-una, nandyan yung ating amihan o northeast monsoon na nag-i-introduce ng cold at dry air dito sa ating sama ng panahon. Again, yung ating mga sama ng panahon po, ayaw ng malamig na hangin. Pangalawa, ito pong ating binabantayang sama ng panahon ay medyo malapit sa ating equator na kung saan mahina yung tinatawag nating Coriolis force. Ang Coriolis force po ay ang apparent force na nagbibigay ng tendency to spin o pagkakataong magkaroon ng sirkulasyon yung ating mga sama ng panahon. Mas mahina po yan kapag malapit tayo sa equator at mas malakas naman kapag umaakyat tayo sa ating latitude. Kaya again, nanatili po itong cloud cluster o grupo ng kaulapan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility nitong mga nakaraang araw pa. Although that's the case, inaasahan pa rin natin itong kumilos pakanluran o westward papalapit sa ating bansa in the next few days. So narito muli ang ensemble forecast track ng GFS para sa ating binabantayan sama ng panahon. So halos wala namang pagbabago yan, meron pa rin tayong inaasahang westward track o pakanlurang pagkilos nitong ating binabantayang sama ng panahon papunta sa ating bansa. At again, usually nga kapag buwan ng December ay tumatama sa lupa o nagla-landfall yung ating mga sama ng panahon. Pinapakita dito ang possibility nitong bahagyang lumakas habang papalapit sa ating bansa. Ano't ano pa man, maaari po itong dumating sa ating bansa as a low pressure area or as a tropical wave lamang. Either way, ito po ay magdadala pa rin ng mga pag-ulan, particularly dito sa area ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon nga, nasa labas pa ng ating PAR itong binabantayan nating sama ng panahon. Wala pa po yung direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Meron lang tayong inaasahang mga posibleng mahinang pag-ulan at maulap na panahon dito po sa eastern section ng Northern Luzon. Kasama na po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera, Cagayan. Kasama na rin po dyan ang probinsya ng Aurora at Quezon. Generally, fair weather naman tayo sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban lang sa mataas na tsansa ng pag-ulan at thunderstorms dito sa eastern section ng Luzon. Kasama na po dyan ang eastern section ng Visayas at Mindanao, particularly dito sa eastern section ng Davao Region. Yan po ay dulot naman ng ating tinatawag na easterlies. Pero again, ito ang binabantayan nating sama ng panahon ay unti-unting kikilos, pakanluran, patungo sa ating bansa. As early as weekend, posible na po yung magpaulan dito po sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Maliban dyan, kasabay ng paglapit nitong ating binabantayang sama ng panahon, meron din tayong inaasahang malakas na bugso ng amihan. Yan po ay mga indirect effect ng paglapit nitong ating binabantayang sama ng panahon. Yung ating konsentrasyon ng pag-ulan dito sa Northern Luzon ay madadagdagan po ngayong weekend hanggang sa susunod na linggo. Maging dito sa eastern section ng Luzon, kasama na po dyan ang Visayas at eastern section ng Mindanao. Mas talakayin pa natin yan sa mga susunod na araw habang mas lumalapit itong binabantayan nating sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.